Kumusta? Ako nga pala si Angelo Darrell Astrek, 17 taong gulang. At ako'y isang tupong taga-probinsya na permanente nang nakatira sa Rizal. Nasaan ka nakatira ngayon? Ngayon ay nakatira kami sa may gitnang bayan, dito lang din sa may San Mateo Rizal. Ilang taon ka nang nakatira dyan? Lumipat kami 8 years ago. Saan ka dati nakatira? Nakatira kami sa Santo Niño Street sa may Baguio City. Ipaliwanag mo naman kung paano ka napadpad sa lugar na pinaglipatan mo at ano ang ginawa mo dyan ngayon. Actually, nung una, 8 years old pa lang kami. Doon yung nasa Baguio kami. And naunang pumunta dito yung mga magulang ko para makapaghanap ng trabaho, ng mas maayos na trabaho. Kasi doon sa may Baguio City, ang currency doon is provincial rate. Kaya mas mababa siya. Kaya lumuwas sila din sa Manila para makapaghanap ng mas maayos na trabaho at mas mataas na kita. After nun is, sinunod na rin kami ng tita ko para dito lang din kami naman sa may around Manila. Ilarawan mo sa amin ang karaniwang araw mo sa eskwela o buhay mo. Gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para mag-ready sa pagpasok. Pagkatapos noon ay pumapasok na ako ng mga 5:30 sa eskwelahan. Pag-uwi naman sa bahay ay ginagawa ko na yung mga gawaing bahay ko, tsaka sinisimulan ko na rin yung pag-repack ng mga clinicals para ma-ibenta rin kinabukasan. Magbanggit ka ng 3 bagay na nagustuhan mo sa lugar o bansa na pinaglipatan mo. Isa doon is yung magkakalapit. Magkakalapit kasi lahat dito. Yung palengke, yung mga bahayan, tsaka yung mga pamilihan. Yung pangalawa naman is marami kang makikilala dito. Marami kang makikilala mga kaibigan na pwedeng maging kaibigan. At pangatlo is napakamapayapa naman talaga dito sa San Mateo Rizal. Plus malamig din lalo na tuwing gabi. Ganyan. Pero mainit tuwing umaga. Magbanggit ka ng mga bagay na ayaw o gusto mong mabago sa lugar o bansa na pinaglipatan mo. Isa sa ayaw ko dito at gusto ko rin mabago is yung usapang kalye. Dito kasi, kung makikita natin, yung kalye dito, sobrang sisigat. And marami rin pupunta dito mga turista, lalo sa Montalban, dahil nga doon yung area ng maraming resorts, kaya mas lalo siyang dinadayo. Ang gusto kong mabago dito is yung mismong kalsada na mas palawakan sana nila, mapalaki sana yung space. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap ang Pangulo ng Pilipinas o lokal na pinuno ng lugar na pinanggalingan mo at may ibibigay mo sa kanya ang mungkahi mo para hindi na umalis ang mga tao sa lugar nyo, ano-ano ang hihilingin mo sa kanya at bakit? Isa lang naman yung pwede kang mahihiling sa kanya is yung sana masuportahan yung mga lokal na produkto dito sa ating bansa. Para kahit yung mga nasa probinsya is yung makukuha nilang mga sahod is hindi na sobrang kababaan na kapag lumuwas ka lamang sa Manila yung makakamtan. Isa na rin doon is yung pagsuporta sana sa agrikultura para hindi na rin tayo makulangan sa mga kagamitan, lalo na sa mga pangangailangan ng isang tao para mamuhay dito sa ating mundo. Pinabalak mo bang manatili na riyan ng matagal sa susunod na 20 taon? Bakit o bakit hindi? Para sa akin, sa tingin ko, may chance na baka magstay, pero para sa akin, hindi ako mag-isay sa lugar na to. Kasi meron pa rin naman tayo mga prioridad na dapat doon lang sa isang lugar na pwede lang natin siya magawa. And yung mga prioridad na yun, lalo na yung pag-aaral, hindi naman lahat ng universidad malalapit sa probinsya. So may mga time talaga na kailangan nating lumuwas para lang makapag-aral sa mabuting paaralan. Sa kasalukuyan, si Angelo ngayon ay nag-aaral ng mabuti at nagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral.